self-care natin. Hindi, teka lang. May asawa ka ni. Oo nga. Part kaya yun. Siyempre, hindi mo na kailangan ng, ano sabi ni Marshall Saan? sa How I Met Your Mother. Oo. If dating is the game, then being married is Hindi niya tinuloy, di ba? sabi ni, Hindi. ano sagot ni Barnett ni Ted? That counts as one. No. Yes, if you're a girl. Yes, if you're a girl. Mahalaga ba maging attractive? Mahalaga bang maging attractive? Hirap naman ang tanong. Depende sa priorities mo yan sa buhay. Yun, magandang araw mga ka-Diginatives. Good morning and good evening. Ikaw ba? Paano ka ba manligaw? Ako? Yeah. Paano manligaw? o hindi more of paano ka ba mang-attract? Attraction muna bago yung ligaw, di ba? Ayun, oo. Kasi para sa ako syempre meron munang may stages yan eh. Oo. Attraction, tapos saka mo liligawan, tapos kung magiging kayo o hindi, di ba? Bahala na kayo. Pero dadaan muna sa attraction stage. Both si lalaki at si babae, di ba? Hindi ako nanligaw eh. Wow. Just wow. Hindi ko alam, baka pag napanood doon. Baka naman ligaw na rin. Ang hirap din namang sabihin na hindi nang ligaw. Pero walang label na ligaw. Parang ngayon, di ba? Wala nang label. Pati ba yung panliligaw ngayon, hindi na rin nila labelan. Ano bang tawag? Situationship. Usong-uso ngayon yan, no? Buti na lang, di natin naabutan yan. Kaya nga. Pero pag tayo yung nagsabi, parang ang baduy eh. Situationship. Tayong ganito, no? Mga millennial. Itong itsura, no? Itong ganito yung itsura, magsi-situationship. Oo, kasi nung first episode, sinabi ko eh. Oo, sinabi mo. Ikaw pala eh. Inabutan mo pala eh. So, na-coin lang yan siguro after pandemic, no? Oo nga. No label. No label muna tayo ngayon. Bakit nga ba nauso yung no label nun na Ano ano? nga ba? Dahil ba, siguro kasi naisip nila na parang magugunaw ang mundo. Magugunaw na ang mundo. May virus na kumakalat. Huwag muna tayong magrelasyon. Situationship muna tayo. Yeah. Di ba? No? Pwede, no? Barney ulit yan. End of the world. End of the world. Yun ang entry mo eh. Oo. Para makakuha ng babae. Pero, ikaw, anong tingin mo? Mga traits mo? Mga traits or yung mga, ano yung mga ginagawa natin Ginagawa para mo. maka-attract ng, ng opposite sex or Opposite mga girls sex. na gusto mo, di ba? Sige. Halimbawa, meron kang tawag natin prospect. Prospect? Meron kang pinoprospect. Masama ba yun? O? Ang sama Hindi eh. naman. Grabe ko naman. Lahat ba Parang masama? flood control project yun ah. Lahat ba masama na ngayon? Siyempre, crush ba? Oo, Gusto mo? galit ako eh. Crushy. Ano, may crushy ka. Crushy. Crushy? May pinoprospect ka nga. Huwag mo bagitin yung crushy kasi halatang matanda ka na eh. Ay, matanda na ba yun? Hindi naman Diba? ginagamit yun. Oo, Grabe naman. crushy. Ano mang Ginagamit pa yun ng nanay ko eh. Crushy. Ginagamit. Crushy ka pala ha. Grabe naman. Oh. So sige, magbigay tayo ng mga tig-5 man lang na 5 sa'yo. 5 sa akin. Yan. Yung mga traits natin or yung mga ginagawa natin para yung initial na meron akong crushy, prospect, ano bang term ng mga Gen Z ngayon? Hindi, kung crush mo, prospect mo na ah. O yun, para ma-attract natin siya. Okay. Wala pa. Yeah. Ayan. Meron tayong listahan dyan. Talagang nagsulat ka pa. Parang kanina wala sinulat yan ah. Ang bao naman syempre. Pero nasa sa puso na natin ito. Pero hindi na natin pwedeng gamitin yan. Kasi graduate na tayo. Graduate. Hindi ata alam no iba eh. Graduate na tayo sa game of dating. Yan. Ikaw na si Marshall. We won. You won the we game. already won the game. Yan. You already won the game pala ha. Yabang mo naman. So, unang-una, ako, usually na nangyayari, before hindi ko na alam ngayon, nanliligaw tayo. Ako kasi, parang ang ano ko din, bago ka manligaw, dapat okay din sa'yo yung tao. Hindi pwede na, ay, maganda nun. Ligawan ko nga. Tapos, nakilala mo, hindi naman pala kayo, hindi match yung ugali nyo, pero dahil nagustuhan mo, liligawan mo na. Bago mo ligawan yung tao, o bago mo i-pursue, dapat alamin mo din kung okay din siya sa'yo. Kung may compatibility kayo, etc. Ganun, di ba? Parang ngayon. Ado na sa pag-uusap nyo. Pero yan, papasok na dyan yung dapat ako sa kanya, meron akong sense kausap. Parang hindi ko naman ipapakita, pero magiging totoo lang ako sa sarili ko, pero merong extra sense ba? Ganun eh, hindi naman, di ba, pag may mga kaibigan ka, mapa lalaki o babae, may normal na usap kayo. Pero
meron kang binibigyan ng extra attention na usap pag May potential partner kang Potential tinatarget. part- Ay, Yun. pangit pala. Tinatarget. Prospect. Ay, hindi pala. Pangit din pala. Ano ba tawag doon? Ay, prospect na nga. Okay Nilulook naman yun. forward na Nilulook lang. forward. Grabe naman. Napakahirap lang. talaga ng Ang hirap ng ano panahon ngayon. Panahon ngayon. Anyways, sabi mo may sense kausap. Oh, Yun may number sense one mo? Hindi. Sense kausap. Hindi. Number one ko, magkakasama na yan. Relatability. Relatable ka? Relatable ako pala. Yung ganun. Oo. Tapos, syempre, kasama na rin doon, good listener din ako. So, Para- isang ano lang yan? Isang group Isang lang yan? bagkas. Isang balangkas. Nakakita yung mga edad natin dito. Hindi, Tagalog lang. Isang grupo lang yan. Isang grupo kasi lang parang yan. more of communication. Kumbaga, Good communication. papakita ko sa kanya na okay akong makipag-usap, okay din ako makinig. Sige. Oo, din. Pero doon tayo sa may sense kausap. Ano ba yan? May sense kausap. Bigyan mo kami example siguro para Again, maliwanagan kami. Iba-iba nga naman kasi ang tao, di ba? Mapababae, mapapalalaki, may iba ring no? May ibang type or may ibang mga characteristics ang bawat babae. May ibang characteristics din ang bawat lalaki. So, Oo. yung sense kausap, pag sinabi mong may sense ka kausap, Oh. dun sa kausap mo, may sense yung mga sinasabi mo. At ikaw din, pag kinausap ako, may sense din sa akin yun. Diba? Kasi hindi pwedeng magkaiba yung ano nila eh. Light bulb moment. Yun, may light. Yun. Yun. Oh, may magic. Yeah, we can call magic. Sakit. Tinating yan. Ano ba yan? Plastic na matigas yun eh. tigas Yung parang ba? ganon. Kasi kung rapper ka tapos rockista yung ano mo, metal, pag mag-uusap sila, mahirap 'di bang may sense of music sila, pero yung type of music ba nila magkaka-relate? Ayun, di ba? So, sinasabi mo ay pareho kayo ng wavelength Parehas ang wavelength, para parehas ang ano. ma-confirm na parehong may sense. Yun. Yan. Ngayon, kung gustong-gusto mo talaga yon, pero gusto mo pa rin siyang i-pursue, dapat pag-aaralan mo yung sense niya, yung values niya. Meron diba? akong ano dyan. Kasi- Batal sa ganyan. Mamaya, sige. Hindi, i-attract mo siya eh. Pero hindi ba parang manipulation yan? Oh. Oh. Attraction nga eh. Manipulate mo siya para ma-attract mo siya. Para naman sa audience natin, hindi po yung manipulation. Parang ino-open up mo lang yung Yun. possibility sa kanya na ganito kang tao. Hindi yung parang titingnan mo yun as manipulation. Hindi mo naman siya i-manipulate. Parang ikaw din, ngayon na ma-open up yung mundo mo na may ganong karakteristik si girl or si boy, baka okay din sa akin yun Baka okay din yung mga kwento niya, baka okay din yung mga hobbies niya, di ba? Doon napapasok yung listening mo, yung listening skills mo. Talaga? Music? I like music. What's your kind of music? Diba? Music. Makes the people Yan. come Noble. together. Yeah. Yeah. Music. Si Madonna yun Madonna ba? Yun. Paano yung edad mo eh? Okay Bakit na parang eh. Madonna? Kaya nga eh. Okay na eh. O, ikaw, anong pasimula mo? Pasimula ko, Oh. nakakanta. Nakakanta? Oo. Hindi, ikaw i-attract mo siya. Hindi ikaw yung attracted sa kanya. Paano mo siya i-attract? Ayan, Kumakanta doon tayo. nga ako. Kakanta ka. Di ba? Alam mo na eh, ikaw ang living proof din nun eh. Isa Dahil sa mga na-attract living ako proof sa'yo na- nung kumanta ka? Siyempre, kiss nga tayo eh. Yeah. Yung nagdilaan tayo eh. Wala tayo okay sa ano. Nagdilaan tayo nun Talaga. Huwag mo Hindi, naman nandun sabihin ka sa malayo, dinilaan kita. Ako din, nagdila back ako. Sarap nga eh. Tragis na yan. Kasi yun yung pinang-a-attract mo. Papakita mo sa kanya Ganun yung eh. parang, kumbaga, kung saan ka confident na skill mo or part ng personality mo, ilalabas mo agad. Kaya nga confident at comfortable ako doon. Taka may kwento ako doon eh. Talagang labas agad ang ano mo. May kwento ako. Ulti agad. Kaya nga ulti, Saiyan. Hindi naman Saiyan kagad. Yung super Saiyan. Anyways, nung college days, naalala ko Ulti to. mo ba yun yung pagkanta? Tingin ko yun na yun eh. Yun na, Parang kasi, syempre galing ako sa jeans doon eh. Oo. O may jeans ako na may ganun. Anyways, nung college, mahirap lang ako eh. Wala akong ibang ibibigay, di ba? Sa mga ganyan. Merong inuman doon sa 20 years old na ako po nito.
Disclaimer lang. May inuman doon sa amin, sa may Sakay. Sa ano mo yun? Sa may apartment doon sa may campus, UP campus dati. Tapos, ano yun? Birthday. Pag month celebration yun ng lahat ng nasa September na batchmates ko. Okay. Eh di yun, imbita. September. Pakain. September ngayon. So, Birthday niya ngayon. masama na Happy binanggit mo birthday. Happy birthdays. Ang masama na binanggit mo September, October pa mapapublish. Bagay. Oy, October ngayon. Happy birthday. Days. Anyways, doon sa akin. Di celebration yun. Isang araw. Inom, magdamag. At that time, merong naimbita na 2 babae. Yung tropa ko. Batchmate ko. Eh di pinupunta doon. Tapos ako naman, yung si ano lang, nakikisali lang kasi wala naman ako ambag. Usually, makikinom lang na ganyan, etc. And then one time, habang in-entertain nila yung 2 babae na yun, sinabi ni isa kong tropa na, "Oh, well, kantahan mo naman kami." Ano? Ako, ayoko pa, hesitant pa ako noon eh. Kasi ayoko naman makidut-dut dun sa usapan nila, di ba? Pero, ganyan eh. tinatarget, pinoprospect o kinakrushy mo na yon. Hindi. Wala pa? Hindi, Wala kumbaga, pa? Pantay-pantay pa lahat? O talagang unang pasok pa lang, Ganon ka na. may kumbaga, dahil siya lang yung available, gano'n na yun. Okay siya. Maganda siya, maganda. E di, ako naman, parang, tingin ko sa sarili ko, hopeless na ako na ganyan. Pero, paano hopeless? Sa kanya? Oo, Hopeless ka sa parang, kanya? tsaka gusto ko respeto na lang doon sa mga batchmate ko na talagang kumausap sa kanya na ganyan, di ba? May mga nauna kasi. Oo, sila yung kumausap, sila yung kakilala noon na ganyan. Kakilala lang, pero kumbaga, tinatarget din nila. Oo, alatang niya target. Pinoprospect. Talagang walang pasintabi na salita doon. Pinoprospect talaga nila. Okay. Eh di yun. Di sinama na ganyan. Sabi ni kantahin mo naman kami. Sino yung nagsabi nung kantahan mo naman? Walang bagay yung pangalan. Hindi, isa rin siya sa pumaprospect. Oo. Doon siya nagkamali. No? Mali siya doon. Ito na. Turuan natin ng mga tao ngayon. Ano yung mga pagkakamali nyo sa hindi. Okay. Di ako, kumanta. May kinanta ako ng ganyan. Di, okay. Happy Jason na Mraz ganyan. ba yan? Oo. Gusto ko talaga. Nilabas mo yung mga pambato mo dyan eh. Alam mo naman, yun lagi kong Hindi, pwede namang iba eh. Pero dahil may lalabas mo talaga request yung ano mo. Kasi. Pero syempre, nandun na tayo. Wala ka namang ambag doon sa inuman. Gagalingan mo na. Ito yung entertainment doon. Di yun na. Okay na. Tapos akala ko, tapos na doon. Kumanta lang ako. Yung mga tinatawag na wala ka lang ambag, namulutan ka pa. Kaya nga. Wala ka ng ambag, ikaw pa nag-uwi ng takihome. Diba? So yun. Di after nun, akala ko tapos na doon. Kumanta lang ako. Matapatagal lang inuman, nalasing si babae. Si Girl Lalo. Si Uso pa rin ba ngayon? Dilulo na ata yung uso ngayon eh. Aba, eto. Nandun kami, umakit na kami sa rooftop gawa ng gabing-gabi na. Sabi naman ni ate girl na nalasing na. Parang, I need to pee yata. Parang gano'n. Wow, English. English. Tapos di sasamahan na nung mga kausap. Ayaw. Ako hinatak, boy. Nako po. Ako Iihi lang, ikaw pa hinatak. Oo. Kinilig. Ako yung nandun sa sulok lang. Ninatagay lang kami ng matador. Matador lang inom namin. Grandma, si Lola. Oo, si Lola, bless. Mag-bless ka. Yan. Di hinatak naman ako. At yun na. Pag rooftop, bababa na hagdan. Ayun, doon sa hagdan. Yun na. Nagkantahan na kayo. Oo. Talagang Hindi. Walang ganun. Walang nangyari. Holding hands lang. Inismack niya lang ako. Inismack lang. Yari ako na. Una pa lang, may pasabog na. Okay lang yun. Yun ang mga dati nating buhay. Dati yun. Mga datihan naman na yan. Tsaka 20 years ago na halos 20 years ago, grabe, no? Ay, shit, malalaman yung edad natin. Kahit binanggit na natin ng mga unang episode. Kaya nga. So next, number 2. Oh. Ipapakita mo, kasi para sa akin hindi lang naman din sa babae. Sa lahat naman. Parang papakita mo sa kanya na meron kang pangarap naman sa buhay. Pangarap sa buhay. May mga dreams and... dreams and dreams.
Parang yun nga, may pakita mo naman din na may pangarap ka sa buhay. Direction sa buhay din. Direction, saka pangarap din. Okay. Kasi iba rin yung may direction at may pangarap eh. Okay. Although, ako din naman, confident din naman ako na meron din naman talaga akong pangarap sa buhay. Hindi ko naman siya minamanufacture, hindi ko naman siya minamanipulate. Parang, ikakwento ko lang din yung mga gusto kong mangyari sa akin, yung mga gusto kong puntahan, tapos yung mga pangarap natin sa buhay. Swerte din ako ng mga bata-bata tayo. Big dreamer tayo. Siyempre. Big dreamer. Big Gusto dreamer. mo ring kumalimbat ng bilyon-bilyon, ganun? Hindi naman siguro. Maaari. Pero hindi lang pangarap sa pera, mga pangarap din sa buhay, pangarap sa mapuntahan, ganito, ganyan. I-share mo rin yan, tapos papakinggan mo rin kung ano yung side niya. Kung, gusto ko rin yan. Pero di ba, pakita mo din naman na may gusto ka sa buhay, no? Gusto rin sa mga guys dyan, parang wag naman na puro enjoyment at gusto rin naghahanap din yung mga opposite sex natin or yung mga potential girls, partner. Potential partners natin na may direction at may pangarap tayo sa buhay. Hindi pwedeng puro flex lang, hindi pwedeng puro looks lang. Gusto ko rin yan. Gusto ko rin. Sino yan? Parang taga, Taga Manila. Taga Manila. Taga Gusto ko rin yan. Pero taga Sweden yan. Naman ganyan sa mga doctor. Umpisa pa lang, kahit pa paano, pinapakita ko na may pangarap ako. At yun din, para makita ko din, ako din naman sa side ko, makita ko din kung ano yung magiging reaction niya doon sa mga pangarap ko din. Kung okay ba sa kanya yun o hindi. Giging problema ba yun sa future? Hindi naman ganun kadip agad, pero di ba? Pero seryoso, nakaka-attract yun siguro sa babae? Oo. Opposite. Nakaka-attract yun. Yung may pangarap sa bagay. Hindi, ang naisip ko kasi parang hindi naman nga kasi nakaka-attract yung walang pangarap sa buhay. Di ba? Parang aanhin ko yan. Ang kabaligtaran lang naman may walang pangarap sa buhay. Tukhangin kita. Sino ba naman na may gusto nun? Ay, gusto ko yan, walang pangarap sa buhay. Sarap. May nagsabi na kaya ng ganyan. Yun ang gusto ko. Gusto ko yung walang pangarap sa buhay. Sarap mo. Wala kang pangarap. Sarap mo. Yummy. Pa-extra rice pa nga. Wala kang pangarap sa buhay. Parang aalagaan mo lang ako. Diba? Pero siguro, no? Ay, gusto ko yan. Walang pangarap sa buhay kasi breadwinner ako. Ako lang ang pangarap niya. May nakita akong ganun post eh. Gusto ko wala kang pangarap sa buhay para ako lang ang papangarapin mo. Pero yan, comment kayo sa baba, no? Kung sino man yung iilan na walang pangarap sa buhay. Yung mga nagkakagusto sa mga walang pangarap sa buhay. Oo nga, taas po ang kamay. Comment below. Dun sa aming 50 plus na. Nabawasan yung subscribers natin. Okay lang yan. 49 na ulit natin. Yan. Mamaya. Ikaw, anong sunod mo? Anong sunod sa akin ay humor. May nagsabi nga na yung humor daw ay nakaka-attract nga daw. Paano ba pinapakita yung humor mo? Yeah. Sa usap. Mga humor mo? Sa usap din. Tsaka pagka magkasama, pag nakikipag-date, ganun. Kumbaga, natural, organic na lang nalalabas kasi yun eh. No? Oo parang utot lang din yun eh. Nautot ka ba sa attraction stage pa lang? Hindi, parang napipigil mo. Pipigilan mo lahat. Magandang yan thought yan o kaya thought-provoking question na parang, nautot ka ba nung attraction at saka ligawan stage, no? Oo, parang hindi, kaya mo pigilan eh. Parang pag nandun ka sa stage na yun, yung ano mo, muscle kaya pag hindi mo na mapigilan yun talagang mahaba. Yung uti-uti pa lang. Gano'n. So, pigil na. Pero pag asawa mo na, labasan kaya nga eh. Pang number 3 ko, nakalagay, be adventurous. Ipapakita mo sa kanya na adventurous ka. Ha? Oo. Gusto ng mga yan. Paano pa? Pakalawak ng adventurous. Hindi. At least, again, hindi mo naman minamanipulate, no? Pero may persona ka na adventurous ka. Yung iba kasi, based sa mga kwento lang din ng mga ibang naging tropa din natin before, no? Parang mayroon silang gusto. Parang sunod-sunod lang sila kung anong gusto ng babae. Habi ng babae. Effect. Ganun ba yun? Chameleon effect. May ganun. Ginagaya mo lang yung gusto. Baka doon na coin ng pangalan mo. Shout out pala sa girlfriend ko kasi sabi niya, ginagaya ko lang daw yung mga gusto niya. Pero hindi naman totoo yun. Siya yung gaya-gaya. Shout out. Parang papakita mo na adventurous ka. Minsan may profile kang ganun o kaya itsura mo.
Diba? Hindi mo naman kailangan na maging adventurous. Hindi, Manipulation yan. Hindi, halimbawa ako, more of, di ko alam kung may ganun akong persona eh. Pero pinapakita ko din. Pero ako naman, mahilig din ako halimbawa, Hindi, kung mahilig ka. bundok. Oh, Falls ba? Falls Marami kasing ka? falls dito, parang may mga trekking dito. Oh. Pero kasi, halimbawa, pag nakita sa profile, halimbawa sa social media profile, nagpo-falls, nagtitrek. Oh, wow, parang part na ng personality ko yun sa umpisa, di ba? Pero ang nangyayari naman, isang beses ko lang yung ginagawa sa isang taon. Minsan once every 2 years. Once every decade. Once every decade. Yeah. Mula nung ngayong edad na tayo. Di ba? Pero at least papakita mo lang na may sense of adventure ka na anytime na kung mag-aya siya during dun sa ligaw stage or attraction stage na capable ka naman. At gagawin mo nga rin naman na wag naman na yung parang mukha ka lang adventurous. So, nanlin lang ka? Hindi nga. Medyo nanlinlang lang. Medyo lang. Kaya Medyo nga, lang. sa gitna eh. Oh. Konti lang. Konti lang. Diba? Konti lang. Yan. Ikaw, ganun. Okay. Number 3 mo. Ano nga ba yung number 3 ko? Malapit to. Number 3 ko. Ano yung ginagawa ko para ma-attract yung potential partner? Pinagluluto. Ooh. Ano yun? Kamo. Yung motto? The way to a woman's heart is through her stomach. Woman. Man's heart nga yun eh. Woman nga eh. Kabagay. Hindi naman man ang pinurso ko. Kaya nga. Kabagay. May point ka doon. Magaling. Pinagluluto mo siya. Oo. Di ibig. Ba? Paano kung ayaw pa niya pumunta sa inyo, dadalan mo siya ng luto mo? Oo. Sabi, patitikimin mo ng luto ng luto mo. Patitikman ko. Ng luto mo. Patikman ko Ano talaga ba yung yun. mga specialty mo? Kumbaga, ito, talagang yari ito sa akin pag nakatikim ng Pag nakatikim ng ganan, ano lang, tuyo. tuyo. Mga simple, mga simplihan. Pritong tuyo. Pritong tuyo. Wala bang special? Joke lang. Grabe naman. Kaldereta. Kaldereta. Kayo yun nga talaga. mag-asawa na oo huli naman. kayo eh. Attracted tayo sa kaldereta mo, syempre. Order na po kayo. Order. Yung link po, hindi ko lang kung kailan Nagpapa-order po-post. ka ba? Oo nga. Pero so masaya. pagluluto mo. Pero Kasi pagluluto effort ko. yun eh. Effort din, di ba? Tsaka hindi lahat din ng lalaki nagluluto. Hindi mahilig. Oo. Tulad ko, di ba? Oo. Mukha lang Mahilig lang kumain eh. kumain. Pero ang galing ko mag-critic. Magaling ako maghimay ng Paano mo nasabi na magaling kang mag-critic? Alam ko yung basta. Tama mo, hindi mo nga ma-explain eh. Paano Kaya ka nga ako mag-critic? magaling eh. Hindi mo ma-explain. Oh. Diba? Magaling ka lang mangutsa. Magaling ka lang mag-critic. mamuna. Alam ko lang yung basta. Experienced eater tayo dyan. Alam mo yung level of sweetness, ganan? Oo. Matamis, malang lasa. Ganun. Hindi masarap. Yeah. Ang napaka-broad ng hindi masarap. Ito, masarap to. Hindi mo man lang Magaling alam. daw mag-critic. Hindi mo man lang sinabi kung ano yung idadagdag o Minsan may ibabawas ganun. Minsan para sumarap. Alam ko yun. Sige, Number maniwala 4 ko tayo. yun, din eh, humorous din. Parang sense of humor din. Dapat napapatawa mo siya. Bakit ba? Bakit ba? Laging may sense of humor dun sa mga listahan ng Kaya tao. nga eh. Hindi, doon lumalabas ngayon na medyo scientific na, nagkakaroon na ng happy hormones ba? Na ilalabas mo yung Serotonin? Yun. Mas may attraction eh pag lumalabas yung mga ganong klaseng toxins sa katawan, di ba? So, okay Toxins? ito. Toxins. Hormones. Hormones pala. Toxins tuloy. Nilason mo naman Nilason eh. Nilalason Parang mo gusto. ba? Oo, nilason. Hindi nila alam, no? Yun. Yung Panglalason humor, Yun, may lason lason na yan eh. Para lang yung nikotine eh. Yeah. Nakaka-addict. ka. Yeah. Maadik ka. Again, tapos yung sense of humor mo, test din yun kung pasok dun sa humor nung babae. Oo. Pero minsan, syempre, mga girls, kahit di na nakakatawa, pag medyo nagustuhan na rin yung, pero ba, may 1, 2, 3, pang-apat yung sense of humor, nagustuhan nyo na yung pang-first 3 mo. Kahit bado yung joke mo, Talandi ka. Pero ganun ba? Lagi na ganun. Kasi may buhok sila mahaba eh. Ba't nila, pero sinasadya nila yun, alam ng mga babae pag naganyan sila. Ayun dun sa yung kay, di ba sabi dun sa How I Met Your Mother, yung pag tinutwirl daw yung buhok, parang yun daw yung signal kung attracted, sobrang attracted yung babae. Sense of humor. Sense of humor? Pag napatawa mo ang potential partner mo, medyo maganda-ganda yung
chance mo dyan. Saka sa bagay, sino ba naman kasing gusto ng malungkot na buhay? Ayun, isa pa yun, di ba? Sino ba na? Di ba? Yung dramatic lang, Oo. mahilig sa suspense, mga ganun. Kumain ka na ba? Kahit ata mga emo syempre gusto pa rin yan, may sense of humor pa din. Oo, kaya nga. Ikaw, anong pang-apat mo? Pang-apat ko. Ayan. Ito, may storya ako dito. Paalam akong magsulat. Mm. Literature ba yung mga ganyan? Ang lalalim naman ng... Wala yun eh. Basta. Para kasi nga nun, doon nare-reflect, may potential partner na nagbasa ng ganun, tapos na-attract siya doon. Parang doon niya nare-reflect yung sarili niya. Tapos doon niya nare-realize kung gaano kalalim yung pag-iisip ko, parang gano'n. Sa bagay, sa attraction pa lang, nagkakaroon na kayo ng sense of connection. Connection, oo. Tapos doon din, yun na nagpapatibay ng connection nyo na, ganito rin siya mag-isip pala pag nagsusulat siya. Okay kami. Magkiklik kami. Yan. So, nangyayari pala, bawat 1, 2, 3, 4 natin, lumalalim na rin yung no? Ba? Ayos din, no? Baka tayo maging attracted sa isa't isa. May asawa ka na, tandaan mo. Oo nga, no? Mr. Res. Mr. Res na kita. Mr. Res. Kaya nga. Pero ang panglima ko, ayan, dahil nga, di ba, dumaan ka na, nakikipag-usap ka na, okay, may connection kayo, may sense of humor. Ang last, pang seal the deal. Kung bago ko ligawan o bago maging kami, talagang nakikipag-date ako, pero with a twist, yung may activity. Date with activity. Hindi yung basta. Adventurous na rin yan? Doon ko na nga ipapasok yung lahat ng nangyari na yun, di ba? May activity. For example, kami ni aking lovely wife. Diba, nag-date. Saan kayo nag-activity? Ayan, meron kami. Huwag sa kama, ha? Hindi pa Siyempre, hindi pa kami kasal eh. Bawal yun. Siyempre, unang kiss nyo sa simbahan. Kami. Nag-falls kami. Bakit? Di ba ganun yun? Unang kiss nyo sa simbahan? Siyempre, sasabihin ng pare, you may kiss the bride. Unang halik dun, sa simbahan talaga dapat. Sige. Paniwalaan natin yan. Okay. Yun ang tinuro sa atin. Di dapat natin sundin yan. Okay. Ayun. Pero dinala ko siya sa falls. May maraming mga falls dito sa atin sa Laguna. Diba? Yan, sa Mahayhay. Ba? Di ba? Talandi. Yan. Sinama ko siya sa one of my mini adventures. Mini adventures. Okay. Siya, mahilig din siya. May mga ganon din siyang mga adventures before. Yun. So, anong tawag dun sa Hidden Falls kung tawagin dito sa atin. Liliw pa nga ata. Kalawan? Hindi, dyan sa Hidden Valley yun di ka? Hindi, resort yun eh. Ano yung Hidden Falls? Bukal Falls. Sa Bukal Falls pala. Sa Enchanted Water. Naggaling na kami dun. Sa Bukal Madulas. Falls. Madulas dun. Pero maganda dun. Lamig. Sobrang lamig. Kaya, di ba? Si lamig. Junior ko nun, gumanon. Junjun. Si Junjun. Junjun na lalo eh. Siyempre, hindi mo naman magagamit dun kasi attraction stage pa lang eh. Okay. Bawal pa eh, di ba? Bawal. Kaya okay lang magtago si Junjun. Ganun lang talaga siya. Ayun. So yun, saka iba yung may adventure. Tapos siyempre, mapapakita mo yung pagiging gentleman mo doon. Madulas. Sige, halika dito. Hawak-hawakan mo na. I-guide mo siya ng kaunti. Di ba? Chancing ang tawag dyan eh. Hindi, grabe ka naman. Hindi chancing yun. Gusto rin nila na ginaguide ka para, okay, ginaguide ako nito sa ganito. Maginoo to? I-guide niya ako sa laban ng buhay. Hindi. Maginoo. Ikaw lang nag-iisip ata nun, laban ng buhay. Ano to, gera? Ayun, mga gera ganyan. agad, attraction pa lang. Sa atin yan. Medyo umpisa pa lang, meron na tayong mga date with activities. Okay, date with activities. Parang ikaw, di ba? Nag-Enchanted Kingdom ka nung huli. Enchanted Kingdom. Pangarap ko rin kasi yun eh. Gusto niya rin. Di ba? Meron kang, may pangarap ka. Pinakita mo, may dream ka. Kahit tapos naman, may sense of humor ka, yung mga post mo, mukhang tanga. Pero hindi ka nahiya. Hindi, ganun lang talaga ako. Di ba? Tapos, may activity. Di ba? Pasok. So, ginawa ko yung sinasabi mo? Ginawa ko nang hindi mo alam. Di ba? Hindi ka naman kumanta ka ba doon? Hindi ka naman kumanta. Enchanted hindi Kingdom. Hindi ka naman nagluto. Kumanta. Ay, nagluto. Ito pa, maganda. Nagluto ka sa Enchanted Kingdom? Boy, nagluto ko ng adobong. Dinala namin doon sa Enchanted Kingdom. Tapos doon kami sa parking kumain.
Boy, Yan ang ang ginagawa dami. ng mga ng mga pamilya. Tungkol Pag Jolux. enchanted mo, Star City, tapos lalabas, tapos kakain Kaya, sa likod ang mo. sarap kaya. Ang sarap ng kain namin. Ang sarap. Well, Best date ever. Hindi naman nga, no? Oo. Yan yung pag nag-aantay ka. Kasi yung kakainin mo doon sa loob, okay naman. Eh, parang bitin Sakto lang din. Oo, sakto lang din. Eh, pag may baho ka, tas adobo. Oo, nga naman. Masarap nga naman. Sa likod talagang- kayo ng kotse, no? Di ba? Hindi nga sa likod. Doon sa loob ng kotse, naka-aircon. Ang Ayos init eh. din, ano? Maulan pa. Oo. Ikaw, panlima mo. Anong panlima Panglima mo? ko, sinashare ko yung values ko sa buhay. Wow. Doon, deep ocean, Deep deep, na tayo. yun, no? Deep na. Tapos pagka, yung kumbaga, itong taon to, yung value ko ay align sa kanya or Mm. ethically, in a universal sense, ethical siya. Parang ganun. Napapayag yung babae or sumang-ayon yung babae, ma-attract siya sa buhay. Yun na yung sa akin. Tsaka, sino ba naman kasi may gusto ng, kung kriminal, kung villain yan ikaw, no? Sino ba may babae may gusto ng villain? Siguro yung mga kinky. Yun ang kink nila. Adventurous, no? Di ba? O, Klaseng adventure ang gusto. Pwede naman. Hindi naman natin, dinidiscredit yung mga Saka yun. yung iba, di ba, parang sa mga pelikula, yung gusto nila sila yung yung mga chick flick, sila yung you're a bad boy. Tapos sila yung magpapa-good boy sa bad boy. Mga ganun. Tama ba? Ay, yung nagpapabago ng... Anong pelikula yan? Babaguhin kita. Yung kadalasan mga ganun eh. Parang bad boy to. Tapos, Yung si John Lloyd, bad boy. Tapos naging good boy siya nung kay Jeneline Mercado na ano. mga ganun. Diba? Kung gusto mo lang yung pelikula na yun, kaya ka sumasang-ayon eh. Siyempre. Si ano yun eh. Di ba bad boy siya doon, no? Kung sino-sino yung inano niya. Saka masama yung siya, bugnutin. Oo, bugnutin, walang pakialam sa tao, Yeah. soloist. Oh, diba? Ayun, Tapos yung biglang lumambot siya ng nagbago. lumambot dahil kay Dahil kay Jeneline. Hindi, Jenny, bumukha tsaka ka kay kasi si Jeneline eh. Bumukha ka. Bumukha mula yun. nung Tumalikod. bumukha ka. Nanalikod nga eh. Para mapatunayan natin kung may ano ba tong natin. May basis ba itong May sinasabi basis ba yung natin? sinasabi natin. Check mo nga kay kanino ka bang Kay check? Trusty. Gemini. Kay Trusty Gemini. Trusty friend natin, si Jem. Si Gem. Para at least alam niya yung meron tayong basis. Saka yan, talagang marami ng data yan na nakolek sa internet. Although hindi naman lahat ng sinasabi ni Gemini ay factual. Kailangan mo yung cross-check. Pero yung mga basic na ganito, Oo. siguro naman papaniwalaan natin ng Oo. kaunti yan. Tsaka for the sake of conversation lang din. Yan. Basahin natin. Yan. Tinanong ko si Gemini, Hi Gemini, can you tell me how can I attract the woman I like? Kung ako Sabi niya, here are some bullet points on how you can attract the woman you like. Number 1, be confident and comfortable in your own skin. Diba? Ano ibig sabihin na? Confidence is incredibly attractive. This doesn't mean you need to be an extrovert or the loudest person in the room. It means you are secure in who you are and don't need constant validation from others. This is often displayed through calm presence, a sincere smile, Meron ako yan. dimple Meron akong dimple. Pero isa Sincere. lang. Parang hindi sincere eh. Uy, sobra ka naman. Joker Sincere smile ako eh. talaga. Smile ako. Yung ganyang smile, parang, isa pa nga, focus mo eh. You know? Hey baby. Hey, baby smile. Yari na pag ganyan. Mabalik ka natin. Yari na. This is often displayed through calm presence, a sincere smile, and being at ease with silence. Diba? So, basically, pasok naman yan dun sa mga pinag-aano natin. Especially yung be confident and comfortable in your own In skin. your Diba? own skin. Okay. Kumbaga, may sense of self-confidence ka naman kahit papaano, no? Parang hindi ka mag-a-adjust para sa kanya. Papakita mo rin na hindi ka mag-a-adjust para sa kanya. Na meron kang sarili mong... Meron kang sarili. Gusto mo siya, gusto mong gawin yung gusto niya, pero meron ka din sariling sayo. Gustong gawin. Oo. Confident ka dun sa gawin mo. Basta, be comfortable in your own skin. Yeah. Number 1. Next. Number 2, take care of yourself. Take care of yourself. Wow. This includes personal hygiene, Okay. wearing Oo nga clean, naman. well-fitting clothes, and maintaining your health. Taking pride in your appearance shows you value yourself. Tama And yan. that's a quality others find appealing. Yan. Ako lagi ang motto ko lalo sa attraction. Ako na hindi naman na talaga kagwapuhan. Kumbaga hindi tayo pogi. Dapat lagi kahit papaano mabango naman tayo.
Okay. Oo. Mas okay sa akin na mabango, tas medyo malinis. Siguro, Wag pasok naman na nga yun sa oo, take medyo care of hygiene. yourself. Hindi na nga tayo pogi, mabaho pa tayo. Hygiene, Wag laki naman. ano ng balbas mo. Pang ano Kasama yan, pangharabas yan. Pangarabas. Ano lang yan. Para medyo hindi naman sobrang linis. Parang nakakatakot din yung sobrang linis naman na laging. Grabe ka naman. Saka papakita mo din sa kanya na, di ba, minsan mas hindi nga na-attract yung babae ata pag mas malinis pa sa kanila yung lalaki. Minsan ganun, di ba? minsan. Mas sexy pa at mas Parang maputi at mas makinis pa sa akin ito Ang term ng mga matatanda, mas babae pa to sa Mas, akin. di ba? Kaya medyo lagyan natin ng konting, yan. Balbas na ganyan. Basta mabango, yun ang mahalaga. Dinidepensa mo lang yung sarili mo. May sincere smile ka na nga eh. Diba? Sincere smile ulit. Kakamot pa yun. Kakawat pa yun. Okay, number 3. Have a life and purpose. Di ba? Sabi ko eh. Sasabi natin to kanina. Be passionate about something. A hobby, your career, a personal project, or a cause you care about. When you have things that excite you, it makes you more interesting and shows you're not just waiting for someone else to complete you. Kompleto ka na ng ikaw lang kasi meron kang purpose. Yun naman. Yun ang lagi ko sinasabi pati sa ano eh. Kahit sa partnership na rin. Ayoko yung term na you complete me. You complete Ang selfish me. din eh. No? Ayoko nun. Ang ang sa akin, possessive, no? Parang ganun. kumbaga, 1 + 1 equals to tayo. Synergy. Synergy. Ayoko nung kulang ako. Makakompleto ako pag nagkasama tayo. At kukumpletuhin din kita. Paano pag may times na talagang matindi, na wala ka, hindi mo na kaya, mamamatay ka na. Tapos, yun. Ka na. Saka umpisa pa lang, papakita, may neediness ka na di ba? Not saying na, papakita mo na, kaya ko na wala ka. Pero, parang gano'n na rin. Kasi may mga times din naman na mag-isa kayo. Yun lagi ko sinasabi, pinanganak nga tayo sa mundo ng tayo lang mag-isa eh. Kasama mo, magulang mo. Wala pa naman yung magiging partner mo o yung magiging asawa mo, di ba? So, nabuhay ka ng mag-isa eh. Tapos ngayon, nadyan na, hindi mo na kaya. Okay din na gusto nyo isa't isa na may synergy nga kayo na kailangan mo siya. Pero hindi yung to the point na pag nawala siya or wala siya isang araw, isang linggo, hindi mo na kaya. Saka magtutulungan kayo. Kasi wala namang perfectong tao eh. Walang kompletong tao. So, kung ano yung kaya mong i-offer, itutulong mo sa kanya. Kung siya din, kung ano yung kaya niyang i-offer, may tutulong niya rin. Sabi mo, yung complete me, 50-50 kayo, di 100%. Di, ano mas malaki sa 100? Di 100, 200. Bottom line, Oo. mas gumaganda yung purpose nyo kung magkasama kayo. Yo. Pero Nadadagdagan individually, pa may purpose kayo. Okay. Next, number 4. Be a good listener. Yan, lalong-lalo. Sa number 1 mo yan, di ba? Sa group syempre naman. Yabang mo naman. Podcast tayo eh. Lilisten. Sabi, be a good listener. When you're talking to her, make her feel heard. Actively listen to what she's saying, ask follow-up questions, and show genuine interest in her thoughts and experiences. This builds a deeper connection and makes her feel valued. Tama. Yan ata yung root word dun eh. Papakita mong nabavalue mo siya kung nakikinig. Pwede ka naman nakikinig ng ganyan eh. Oo nga, Tapos mag-add ka ng comment, pero after minsan passive makalimutan mo ka. na. Di basta Nangyayari at naman the yun. moment, nakikinig ka talaga. Yun lang naman, na present ka. Siguro hindi rin na isama dito, pero yung naaalala mo, yung pinakinggan mo sa kanya, mahalaga yun eh. Ayun, yung kinuwento niya. Or yun man lang at the moment, Oo. nakikinig ka. Ay, may kikwento. Pwede. May kikwento ko, naging namin yun eh. Sige, Pag-awayan namin ni Mrs. yan nung sa atin lang. Sige nga. Walang makakalala. Hindi ito Walang makakalabas. makakaalam. Sa atin lang. Hindi ito makakalabas. Sige nga. Yan, nangyayari yan from time to time eh. Especially pag, actually, pero pag nasa, na talaga eh, yung depth of relationship. Although, hindi, mali din. Mas, nasa umpisa, nasa gitna, nasa dulo, nasa kainitan kayo ng Dapat marriage lagi, nyo. Lagi meron. kang present, no? So, dahil nga, syempre, age of social media ngayon, minsan, ang dami niyong kwento, ang dami niya ring kwento. May minsan nararamdaman niya na habang nagkikwento siya, hindi ko siya napapakinggan. Tapos minsan kasi may random na kahit ako din naman sa kanya. Hawa, may nag-scroll ka sa social media, tapos bigla siyang magkikwento. Yung pala ito, ganito, ganyan. Ikaw, nasa gitna ka nung binabasa mo, nasa gitna ka nung pinapanood mo, or nasa gitna ka nung group chat. Group chat, yan ang pumapatay talaga sa mga... Kasi nagkakasaya ka sa group chat no? Ganun yung pala nangyari sa akin. Tapos Bigla kang huhuntahin, tapos, di ba? Parang,
hati yung attention mo ngayon. Oo. Ang argument ko sa kanya, nasa gitna ako nung ano eh. Pero, siyempre, nahimasmasan kami parehas. Okay naman yung naging usap namin. Pero, yun nga, tama din naman yung point niya na make her feel valued talaga din. Oo. Yung especially sa mga simpleng ganun lang. Kung nangyari man, nagkamali ka man, or hindi man nagkamali, or nagkaroon ng ganun na mga problema, pag-usapan nyo agad para, tapos, i-adjust nyo agad, ipaliwanag mo rin agad yung side mo. Pero wag nyo nang palakihin na laging ganun yung nangyayari. Oo. Kasi- Teka lang. Ang point natin doon sa attraction stage pa lang eh. Oo nga, Nandun na kayo hindi, sa... yun, sinabi ko lang. Pero Kasi- sabi mo kasi naman ganun din kanina, yun eh, both. sa lahat ng stage. Oo, sa lahat ng stage yan eh. Ngayon, kasi, di ba papasok yan, kung attraction stage, ganun ka na, hindi ka na good listener. Paano pa yung Oo. potential mo pag yung I-ex ano na? mo na. O, Ex di na ba? yun. Ex na yan. Pwede naman magbago. Pwede pang babaguhin magbago ang mga tao. Yan. Yun na lang. Tunay nga naman. Pero mahalaga kasing mapakinggan kasi partner mo nga yan eh. Yo. Hindi mo papakinggan. Patanda tayo ng patanda talaga yung time na kayo lang yung mag-uusap. Talagang lalaki ng lalaki. So, Oo. napakahalaga nung listening part talaga. Pero pag 60 plus na kayo, hindi naman Oo. kayo magbebembangan araw-araw nun eh. Mag-uusap lang kayo, yun ang magagawa Hindi pa kayo nyo. magkakaintindihan nun. Oo. Dapat lalo talagang mas attentive ka nun. Kaya nga eh. 60 plus kayo, magbembangan kayo. Abay, congrats kung ganun. Kayo pa yun. Tulad ng dati kong boss, diba? Oo. Sabi niya nga pag gising niya daw, ba? Meron ng biyaya. Sabi niya gano'n, may biyaya May daw. biyaya. Sino bang tatanggi daw dun? Next point, be a gentleman daw. Diba? Practice good manners and show respect, not just to her, but to everyone around you. Oh. Holding a door, being polite to wait staff, or simply being thoughtful goes a long way. This shows you're a person of character. Wow. Diba? Sinasabi ko kanina. Manipulasyon yan. Gentleman tayo. Manipulasyon. Yan. Manipulasyon. Pero wag ka naman magiging OA na hindi mo namang ginagawa di ba? Kasi kasi pag pinakita mo sa umpisa yun, talagang ililista na nila yan. Oo, hanapin na yun sa Valid dulo. naman, di ba, na ilista na gano'n. Kaya nga tayo umabot sa ganito kasi pinakita mong ganito ka. Tapos ganyan Tapos, ka. Bakit ka ganito? ganito. Ganito na lang kaya tayo. Barilin kita. Ginaganyan mo ako. Tapos ganito ka pala. Paano tayong magaganyanan Kaya kung nga ganito ka? ganyan na ganyan na Anong magaganyan ko? Ayos. Pero pag yung Pinoy, pag nag-uusap ng ganyan, yung Intindi naman, naintindi, no? Intindi naman. Baki, yung sa ano? Ano ba dito? Ito? Yan, basta yung ano. Sige. Tama naman. Ang galing, no? Be a gentleman. Siguro, hindi yung parang baguhin mo. Kung hindi ka gentleman, hindi ka sanay maging gentleman dati, huwag naman sa baguhin. Kumbaga, i-mindset mo na lang na maging gentleman. Kasi in a general, in a general sense, mas okay yun eh. Yun. Improvement din yun eh. Kung hindi mo ka pa gentleman yun or pakiramdam mo, hindi ka pa gentleman, i-improve mo pa yun. Oh. It goes a long way. Hindi lang sa relationship, pati na rin sa buhay mo, sa trabaho, sa pamilya. Yun. Tsaka in a general sense naman, in general pala, itong mga sinasabi namin ay dun siya nag-a-apply. Pero kung hindi ka ayaw mo maging gentleman, hindi okay. Hanap ka ng babaeng tatanggap ng hindi gentleman. Okay lang. Embrace your humor. Aba, sabi natin. Embrace your humor. A playful, good-natured sense of humor is a powerful tool. Don't be afraid to tease playfully or share a funny, embarrassing story about yourself. Yan. Laughter creates a positive and memorable experience. Ito hindi natin nasabi kanina. Yun. May positive experience, positive or memorable experience nga pala pagka nagtatawanan kayo, napatawa mo siya. Kasi diba? magiging core memory yun eh. Core memory, no? Tapos hindi naman kailangan na may sense of humor ka, yung talagang komedyante ka o ano. Meron ka sabi mo? Iba, komedyante na kasi yun eh, no? Hindi na sense of humor yun eh. Parang yung may mga Wow. personal ka lang na experiences or mga embarrassments before na confident kang ikwento kasi nakakatawa na lang siya. Ganun naman minsan yung mga embarrassing ngayon sa future, nakakatawa na lang yan pag kinuwento mo. So, ang subok na lang doon kung komportable ka ba sa own skin mo, sinabi nga kanina. Na ikwento yun, na i-share yun. Talaga Kasi, na-relate mo. syempre naman. Natalong ka Yan doon napapasok yan. Galing Ayun. mo. Ngayon lang natin binasa to Wala naman. Ayun. Lahat naman ng tao may sense of humor. Nasa sa inyo na lang. Talaga kung ba? paano niyo. Naniniwala ka ba doon? Oo naman. Oo naman. Kasi lahat ng tao may experiences eh. May mga... Sobrang seryoso. Sobrang seryoso pag nagkwento yan. Parang minsan aabangan mo pag nagkwento yan ng nakakatawa. Di mas
Teka, Di ba? susubukan niya. Si Jeffrey Dahmer, may sense of humor Sino yun. yun? Yung killer, yung sa Amerika na mahilig sa ano. Basta. Wag naman. Dark skin. Wag naman na yung ganun. Yung mga Killer. Wag naman killer na Oh. ano ba yun? Lagi mo lang dark eh. Dark humor ka eh. O diba may humor siya. Dark humor. Meron siyang dark sense of humor. O diba? Meron pa rin. Ako pala yun. O diba? Ikaw yun. O diba? Last na to, no? Last na. Show clear interest. O diba? Don't be afraid to make your intentions known. Mm. Instead of saying, we should hang out sometime. Pakul. Be direct and say, I'd love to take you out on a date. Diretsuhan. Diretsahan. No? This shows you're confident and not afraid to go after what you want. Hindi ka takot na i-pursue siya. Pero kasi naman, pero totoo naman, dati hindi naman ganun din kadali, no? O dati tayo nung age natin, hindi ko lang din alam. Yung mga ngayon. lolo natin, tatay natin. Tayo na lang nung college tayo. Sige. Or ano, hindi naman din ganun kadali. O wala Diba? lang Hindi ka ba tayo, kinakabahan? Nakaka-nervous din pag yung talagang at may ano ka na ng attraction dun sa ano. Kasi magkakaroon na ng Kasi kung ganun lang kadali lumapit, may mga crush tayo na hindi naman natin makakausap dati. O, nakakausap man pero 'di ba? Hindi mo talaga maibigay yung lahat na sasabihin, I'd like to take you out on the date. Kasi wala tayong pera, no? Pero, and kahit naman nung may time na may pera na tayo, parang hindi din naman ganun. Or minsan, organic na lang din nangyayari. Pero, again, minsan parang naiipon, tapos kasabog na lang. Yun. Nung time na yun, ha? Oo. Kasi parang, bahala na. Parang ganun, wala akong pera, pero sige. So, balik tayo dun sa sinasabi mo na hindi ka nanliligaw. Ano yung, diba? Tapos na, attraction na. Bakit jump ka na agad sa kayo na agad? Ano ba yung nangyayari doon? Walang ligaw, Nung walang dati? Oo. Dati lang naman yun. Dati Hindi lang naman nanligaw. yun. Para kasi Sabi mo nag-uusap hindi lang ka kami. nanligaw eh. Hindi, joke nga kasi yun. Joke. Pero Okay. yung recently, nanliligaw naman na. Parang yung dati, pero yung dati hindi. Parang nag-uusap lang kayo. Tapos parang natanong mo na, ay na ba? Okay. Usually, ganun nga rin naman yung nangyayari, di ba? Kasi based na rin dun sa attraction. Attraction nga. Na, yun na rin yun. Ayun na nga, nakalagay nga dyan. Attraction is often a two-way street to focus on these things and be yourself. The right person will be drawn to your authentic self. Authentic self. Yun ang keyword di ba? pala. Authentic self. dapat. Kasi para tanggapin nyo yung isa't isa. Kasi ako naniniwala, hindi lang din naman dapat babae yung sasagot ng yes or no eh. Di ba? Pag, bawa, ikaw, doon ka sa stage nung ina-attract mo siya, pero may nakita ka na, ay, ayaw ko nito. Pero sa'yo, gustong-gusto na sa'yo. Ikaw din, syempre, may bilang tao din, bilang may choice ka din na hindi na i-pursue yun. Kasi, ay, alam ko, hindi naman kami magiging okay nito. Hindi kami compatible, etc. Di ba? Kaya pero yung term, kaya hirap din yung term na ligaw. Habang nagliligaw ka, biglang, gustong-gusto ko na, sasagutin ka na. Pag-usapan natin. Sasagutin ka na, tapos biglang ikaw ayaw mo naman. Paano yun? Di ba? Ikaw pa yung masama. Pag-usapan natin yung ligaw-ligaw na yan. Tingin ko, mali yan eh. Mali. Mali yung ligaw na yung tinatawag na ganyan eh. Kasi di ba ito yung conflicting dyan sa ligaw eh. Pag nanligaw ka, papakita mo syempre yung best foot forward mo. Pero, minsan unintentional eh. Di ba? Kasi nga, ina-attract mo siya eh. Kasi diba? gusto mo eh. Gusto mo siya gusto mo eh. Di ba? siya. Ganyan. And at the same time, parang minamanipula mo siya. Kasi best foot forward ka lang. Tapos pag naging kayo na, nakuha mo na yung gusto mo, biglang magre-revert ka dun sa dati mo ugali. Hindi naman karamihan, pero baka karamihan nga. Di ba? Na ganun tao. Pero, bakit ka pa nanliligaw kung hindi mo papakita yung true authentic self mo? Tapos sa other side, actually, yung babae din naman na nililigawan, syempre, papakita ba niya na Papakita siyang pakipot siya, pero gustong-gusto naman. Ayun na nga eh. Tapos na-attract na siya, papakita ba niya yung mga worst side niya agad? Bottom line, pahirap kayo. Pahirap kayo. Pahirap diba? yung Halimbawa, lalaki tsaka yung babae. Simpleng pahirap. na lang. Pwede sabihin nila, hindi totoo yan. Ako, sasabihin ko rin, totoo yun. Kasi habang balik tayo ulit sa point natin kanina, pag nanliligaw ka ba, uutot ka ba agad? Diba? Hindi, tinatago mo. Best foot forward ka eh. Si babae, habang nililigawan ka, uutot ka na ba agad? Pag burp ka na ba? Hindi pa agad. Diba? Itatago mo yan. Siyempre, hindi ka, ka pa eh. Best foot forward kayo parehas. Kaya nga, diba, na parang naglolokohan kayo. Kung ganun. Yun yung confusing na
ilang centuries nang ginagawa ng mga Oo, Pinoy eh. kaya nga. Pero, Laging, di ba si ganun Maria talaga. Clara? Papay-pay-pay pa ko. Pakipot pa, di ba? Nang ganyan. Wild pala si Maria Clara. Oh, aba. Hindi ba natin alam? Tingin mo. Tingin mo. Wild yan. May helicopter. Tragis na yan. Si Jose Rizal. Late-late ni Jose Rizal, no? Kaya nga. Ganun si Helicopter. Ayun, no? Stress ako sa'yo. Pero ngayon naman parang hindi na rin masyadong ginagamit nga yung ligaw. Ligaw eh. Pero hindi. Kasi, meron pa rin. Meron pa din. Pero based sa mga napapansin natin, no? Ayan, comment na lang kayo dyan kung totoo o hindi. Kasi yung mga girls din ngayon, parang medyo mas open na rin sila. Kasi before, kahit gustong-gusto ni babae, si lalaki, hindi agad niya may pakita yung kagustuhan niya. Siyempre, magpapakipot pa siya. Parang sasabihin, masyado naman. Yun ang unfair dati. Pag gustong-gusto ni lalaki si babae, okay lang. Sige, liligawan kita. Dati, pag gustong-gusto ni babae si lalaki, ay, talandi. Di ba? Ayun ang unfair dati. Ayun ang mali din yun eh. Bakit? Kung gusto niya lang naman eh, anong masama dun? Di ba, in-express niya lang din naman yung kagustuhan niya. So, tao sa tao, nagkagustuhan sila. So, yung bias na yun or yung anong tawag doon? Yung stereotype na yun. Nawawala na yun ngayon eh. Kaya okay din. Nagkakaroon na ng freedom yung lahat na mag-express ng kung ano yung man yung nararamdaman nila. Mapababae, mapalalaki, kung anumang gender dyan. No? Pero ngayon, basagin natin yung ligaw na yan na ganyan. Ikaw, mag-propose ka ng paraan na papalit dun sa ligaw. May authority ka na tanggalin yung ligaw sa buong mundo, sa buong universe. Anong ipapalit mong face dun? Ayan, yun na nga. Yung parang attraction face na rin talaga siya. Both sides pwedeng magpakita ng attraction sa isa't isa. Ganun, halos ganun na rin naman kasi yung nangyayari ngayon eh. Open na. Para lang mawala na lang yung stigma ng ligaw, no? Oo. 'Di ba? Parang pakita nyo na lang din yung authentic self nyo. Kasi ang defense naman ng mga approved dun sa ligaw na yan ay parang sinusubok mo nga daw yung tao na ganyan. So, paano niya papatunayan nga na gustong-gusto niya yung isang babae, di ba? Pero, nakakasama rin naman in a way. Para sa akin, parang hindi. Kasi, di ba? Hindi naman yung tunay na although kahit mawala naman yung ligaw or tanggalin man yung word na ligaw, ganun pa rin naman yung mangyayari. Sa umpisa talaga, best self mo talaga ipapakita mo. Sa umpisa talaga? Wala eh. Best foot forward talaga yung bibigay. Kasi nga attracted ka dun eh. Gusto mong makuha yun eh, di ba? Tingin ko lang naman. Ano lang yun, parang breaking the barrier lang yun nung mismo dun sa tao. Parang once na break na yung barrier, tapos nakita na nung potential partner mo yung kung ano yung sarili mo talaga, doon na siya ma-attract. Bawa, ikaw ilalabag, ulti ka na agad, kakanta ka na agad, ipagluluto mo na agad, di ba? Kung hindi nag-react doon, di wala. GG na. Wala talaga. Next. GG na. Next na. Next. Sabi either ni next RG. or pedo mama, kinakausap ka pa rin, may attracted ako pero hindi naman ako mahilig sa kanta masyado. Tapos okay lang naman ako pero okay lang naman ako sa pagkain kahit ano na naman kinakain. Tapos yung pala, ma-attract siya dun sa pagiging writer mo, sa mga depth nung pinag-uusapan mo, sa mga ka-weirduhan mo. Di ba? Yun. Sakit na magsalita. Pero tunay yun. Di ba? Okay. Ngayon, dahil puro opinion lang natin ang pinag-discussion na natin kanina eh. Ngayon, dun tayo sa scientific basis naman kung paano ma-attract yung isang tao sa isa pang tao. Okay. Siyempre, doon tayo kay Trusty Gemini ulit, di ba? So, tinanong ko siya kung ano yung official or scientific na mga studies, reasons sa pagiging attracted ng isang tao sa isa pang tao. Sabi niya, attraction is a complex and fascinating topic, and social psychology and evolutionary biology offer a wealth of information about what draws people together. Here are some more points supported by scientific concepts and theories. Number 1, the power of proximity and familiarity. Okay. Sabi dito, the mere exposure effect is a well-documented phenomenon in social psychology. It states that simply being repeatedly exposed to a person or even an object can increase your liking for them. The more often you see someone, the more familiar and comfortable you become with their presence, which can lead to increased attraction. This is a primary reason why people often end up with classmates, co-workers, or neighbors. Ito yung ayon kay Robert Zajoncs
research Lisa on the Jones. mere exposure effect. Sorry kung nababanggit ko yung pangalan niya na mali. Pero may point eh. Oo. Tsaka Oo naman. based on scientific studies. Kasi kung mas lagi mo siyang kasama di ba? Same culture. Halimbawa, minsan nasa bansa kayo or halimbawa, Pinoy. Nasa ibang bansa? Nag-abroad ka. Oo. Parehas kayo ng bansang pinagtrabahuan. Nag-commit kayo doon. Siyempre, kayo lagi magkakausap, kayo magkakaintindihan. No? Di ba? Ang dami nga So, pala. mangyayari talaga yun. Di ba? Yan nga sinasabi. Oo. Sa barko. Pag nagbarko kayo, pag nagtrabaho ka sa barko, napakalaki ng chance na magkaroon ka ng karelasyon doon. Ng attraction doon. Kasi, buwan kayo na, yun lang yung ginagalawan yung mundo di ba? So, talaga may effect talaga yan. Oo nga. Oo. Okay. Based on science yan. Number 2, similarity is a strong magnet. Di ba? The old saying, opposites attract, is largely a myth in psychology. Research consistently shows that we are most attracted to people who are similar to us in attitudes, values, interests, and even physical appearance and demographics. This similarity attraction effect is based on the idea that shared traits reinforce our own beliefs and make us feel validated, creating a sense of ease and connection. 'Di ba? Kung yung partner mo ay okay din sa adobo, sarap na sarap siya sa adobo, parang comforting yung feeling Oo. na parang, okay, hindi na ako mag-iisip ng ibang ulam. 'Di ba? Adobo na lang kakain namin, masaya pa kami pareho. Tapos parang may bond na kayo na bubuo doon Pag marami kang similarities doon sa taong potential partner mo, mas madali yung buhay Oo. Saka, Tututusin yun nga doon napapasok yung values nyo, yung characteristics nyo, yung hobbies nyo. So, yung opposites attract, mahirap. Lagi lang kayo mag-aaway niyan. Okay Talaga lang yan ba? pag bata kayo. Parang based on experience Hindi yan. Na-experience ata natin. Hindi ko alam. Blurred na ko Blurred na. Ano tawag doon? Parang selective blurring Yung Google Drive ko, napuno na. Napuno na. Nag-renew na Nag-trash bago ka na, nag-trash. Pero yan, mas madali kasi yung buhay, di ba? Pag may similarity kayo talaga sa With maraming each other. aspeto ng buhay. Hindi lang sa hindi lang sa pagmamahal, hindi lang sa relationship, pati na rin yun nga sa pagkain, sa hobbies, sa pag-chill nyo, sa oras Usap siguro. Ayun, usap. Actually, ngayon, ang dami ng type of trabaho. Kung ano ka ba, night person ka ba, morning Or person. morning person, May ganun. Kasi kung ang napakahirap maging attracted kung night person ka tapos morning person yung isa. Seryoso yan. Itulog yung isa. Based on experience Paano kayo din yan. di ba? Di ba? Based on experience mo. Oo. Ganun yun Tapos sinabi pa niya dito na yung shared traits nyo, na similar reinforce our own beliefs. Parang pareho kayo ng similarities. Parang mas napagpapatunay nun na tama tong belief ko or tama tong interest or ano pa tawag doon? Itong interest na napili ko ay maganda kasi may ibang tao na gusto rin to. Parang gano'n, di ba? Kasi dalawa na kayo, hindi lang ikaw nag-iisa na may gusto ng interest, di ba? And then at the same time, hindi lang yun yung gusto nyo. Marami pang iba. Ito ay by Don Byrne. Social psychologist. Other social psychologists, di ba? Next naman tayo. Reciprocal liking. Ano tong reciprocal liking? We are highly attracted to people who we believe like us back. This is known as reciprocal liking. And it's a powerful driver of attraction. When someone shows you genuine interest, it validates your own self-worth and creates a positive feedback loop that strengthens your feelings for them. This is why it's so important to be clear about your interest, as a lack of clear signals can be a turn-off. Reciprocal liking, pero parang madaling manipulate dito sa reciprocal Depende. liking. Kung bago-bago ka sa dating world or mga relationships, madali kang ma-manipulate. Pero kung medyo naka-experience ka Bihasa or ka na. Bihasa. Or Expert kung may na. mga nakarelasyon ka na before, malalaman mo naman kung niloloko ka dun sa kung hindi genuine yung attraction or yung interest na pinapakita sa iyo Di ba? May mga ganun Ewan ko lang kasi hindi ko naman naranasan magbigay ng ng Hindi, pero ikaw. hindi genuine na interest Kaya nga, pero ikaw dati, nagkagusto ka na dun sa may gusto sa'yo? Oo. Kasi yan nga may
may nagdo-draw sa'yo. May nagdo-draw Para sa iyo mag-attract eh, yun. di ba? Ang mga term pa nga natin dati noon eh, madali na kasi. Madali na yung mapa-oo yan kasi may gusto na sa'yo, di ba? Tama ka doon. Di ba? Ganun yung mga term Oo. natin dati. Pero, actually, hindi naman talaga yun. Kasi, maganda rin sa pakiramdam eh. Di ba? Masaya ka Yan. na. Di ba? May positive feedback or may positive experience or feeling sa akin yun. So, bakit ko naman i-hinder yung kasiyahan na yun, di ba? Yan, Oh. tama ka Kung doon. yung pagkagusto niya sa akin is natuwa ako, masaya ako, masayang experience sa akin, di, ipoperso ko yun. Ngayon, kung hindi, yun lang pala yung gusto ko sa kanya, yung nagustuhan niya ako pero yung other characteristics niya hindi. Hindi, okay, hindi. Pero kung nagustuhan niya ako, tapos kinilala ko siya, tapos, okay din to, mabait pala siya, masayahan din siya, pares kami ng hobbies dito, di ba? Kumbaga may pinagsimulan. Ganun lang Okay. naman yun eh, di ba? Kaya hindi naman masama na magkagusto doon sa isang tao at sabihin mo, ikaw pa rin naman magde-decide eh. Hindi, wag naman na yung ang decision mo ay pinurso mo siya dahil gusto lang ako nito. Parang kilalanin mo din. Part lang siya nung attraction. At the same time, again, sinasabi natin na parang entryway lang. Yun, entryway Oo, lang siya. Yung ganan. Pero, yung sabi mo nga rin kanina, naba-validate nga yung self-worth mo Yung. pagka may gusto yung tao sa'yo. Kaya siguro, yun, may nakakaano ka ng positive feedback, may ganyan. Pwede rin pala ako. May sarap din pala ako. Parang. May sarap. Pwede Hindi din. naman sarap yung Ay, hindi masarap. sinabi. Ay, eh. sorry. Hindi naman sarap eh. Puro may, ka... may asim pala. Hindi rin asim eh. Asan yung asim dito? Walang sour. Sorry. Wala eh. My bad. Okay, next na. Ah. Next ay kindness and pro-social behavior. Parang bago sa akin to ah. While physical attraction is a factor, personality traits like kindness, empathy, and a sense of humor are critical for both initial attraction and long-term relationship satisfaction. From an evolutionary perspective, these traits signal a person's ability to be a cooperative and supportive partner, which is crucial for raising healthy offspring. People are naturally drawn to others who exhibit positive and desirable characteristics because they suggest a sense of compatibility and emotional connection. Kindness. No. Okay. Basic. Okay. Okay. Basic na rin naman yun. Basic na. Next, Dami. the halo effect. Parang parang Yan. kaka-curious Okay yan. to. Ano ba tong halo effect na tinatawag to? Based on studies ni Edward Thorndike. Sabi dito, this is a cognitive bias where we tend to assume that people who are physically attractive also possess other positive qualities like intelligence, kindness, or social skills. While this is often an unfair stereotype, it's a real psychological phenomenon that influences initial impressions. Taking care of your physical appearance can leverage this effect, helping you make a more positive and memorable first impression. Kaya pala may kasabihan, first impressions last. Kaya, Last lang pala. Mali pala nga. hirap na hirap Sorry. ako. Kaya pala napaka-effort ko. Kasi, syempre, pag good looking ka, mukha kang mabait, no? Ako, kailangan ko mag-effort para ipakita. Na mabait ka. Oo, kasi hindi naman tayo good looking. Medyo... Napaka-harsh mo naman sa sarili mo. Naman kasi tayo. Genuine smile. Genuine smile. Sincere smile pala. Sincere smile. Sincere smile. Oh, Ay, you mga taga make San me Pablo. smile, you make me smile. Pero totoo to kasi, Tunay naman yan. number one example, artista. Hmm. Pag artista ka, lagi Mukha ka nang, kang- mabait yan. Mayroon ng mga tawag doon, prejudge. Notion. Notion, yan. May connotation na kagad. Kaya ako lagi akong as much as possible before. Lagi ako mag-smile. Lalo na pag nagtatrabaho ako. Hindi Kasi nga, sa same. ahente, Ay, yeah, lagi tayo yeah, nakasmile. Kasi yun talaga yung mas natin eh. Kailangan medyo makita nila na Presentable. ka, trustworthy, with the positive qualities. Ayun nga. Doon niya sa namin, di ba? Nakakurbata pa. Meeting lang, nakakurbata pa. Ang init-init. Yan, kaya dapat lagi tayo nakasmile. Okay Yan. ka. Saka Yun pag yung- nakasmile, nagre-release tayo ng happy hormones na. Sige nga. Happy hormones again. Fact-check ko nga yan. Attractive din yan. So, pag nakasmile ka, pag lagi kang happy, makaka-attract ka talaga ng happy person. Makaka-attract ka. Lagi ka nakasmile. Sige nga, fact check natin yan. Oh.
Well, yes, when you smile, your brain releases happy hormones like Ay. endorphins and Oh, serotonin, di pa. along with dopamine, which can Ay, elevate your mag-smile. mood, reduce pain, and decrease stress hormones. This creates a positive feedback loop. Oh, yun din yun eh. Oh, di ba? Sabi sa iyo eh. Smile. Napakagaling mo nun. Sa Miss Universe, 2 oras silang nakasmile. Kaya Ang ayaw sakit na nila. naman nun. Nakakangawit. Peke naman yung iba Oo, dun. di ba? Pero kailangan na mag-smile para Oo. attractive ka. Oh, Pero hindi ko naman sinasabi na pinip-fake nila. Nakakapagod kasi ngumiti. Abay, oo naman. Nakakapagod talaga yun. Di ba? Kahit sabihin mo makakapagod yun. Anyways. Kasi pag-effort ka naman mag-smile. Oo. Smile. Oh, Die with a sincere smile. Sabay tayo, sincere smile. Pusip na nga yan. To end, puntahan natin yung Reddit space. Malupit yung mga sagutan dyan. Diyan talaga tayo makakahanap ng mga simpleng Tanungin natin sagot. si Reddit. Simpleng tanong, simpleng sagot. Tapos talagang medyo makaka-relate din lahat ng tao. No? Sige. Ayan. Taon na. Hindi, yan tulad. Yan tulad yung pinrompt mo kay... Hindi ba actually, hindi pala pinrompt. Anong tawag dyan? May nagtanong Lumabas. talaga. May nagtanong eh. Kaya tayo na hindi naman natin talaga siya tinanong. Pero may nagtanong. So, Oo, nakita lang natin. Medyo naging... Nung curious tayo kasi, tinanong natin kung ano yung nakakapag-attract, Oo. di ba? May lumabas sa Reddit. People who are never attracted to pangit, but one time you did. What made you like them and what attracted you the most? Grabe. Kumbaga tinanong niya, ano yung nakapagpa-attract dun sa mga taong nagkagusto sa pangit? Tinder Oo, di ba? Paano kaya sasabihin din yung pangit, no? Kaya Tinderin nga, eh, no? Tinderin, Pangit ka, Pangit. but I like you. Yeah. Di ba? Ganun yan eh. Sabi May mga sagot na. dyan, may mga sagot. Ang sagot So, hindi. Yung context ng tanong, hindi ka talaga na-attract sa mga pangit. Pero, one time na mayroon kang nagustuhan na pangit. Bakit mo siya Nagustuhan. Oo. What made you like them at what attracted you the Anong most? katangian nila ang Yung pinakagusto mo? Yun, Siguro. yun. Oh, So, kay number pangit. 1, nakatangian daw Oh. with 2 upvotes. Oh. Mayaman. Siyempre. Kumbaga sa Family Feud, yan ang unang isasagot. Mayaman agad. Talo nga ng mayaman ng may Mahirap. abs. Ang may abs? Oo naman, siyempre. Aba, oo. Always yan. Oh, As Elon always. Musk, oh. Elon Musk. Oh. Diba? Si Boss Apat Chabit. yun. Si Boss Chabit. Grabe ka Oh, naman. diba? Tingin ko naman. Ayoko mapaligpit. Tsaka ngayon, di ba, kita mo yung trend ng mga artista. Mga nagiging asawa at boyfriend nila. Sige. Mga si Bea Alonso. Bea Alonso. Si Ma'am Bea. Hindi man pala natin alam yun, naging relasyon nila si Dominic Roque. Pero ang boyfriend niya ngayon, yung may-ari ng Pure Gold. Vincent ko. Oh, may-ari ng Pure Gold yan. Kakasok ko. Oh, di ba? No. Ko. Ba yan? Marami naman. Pure Gold, kung di ako nagkakamali. Tapos si Alodia Goshing Fiao. Oh, Oh, ano di si ba? Alodia? Si ex niya si Will Dasovich. Ngayon, napakasawa niya. Yan. Christopher Kimbo. Yan, general manager of a company. Basta may yung family niya, mayaman din yan sa Aba. Visayas. Oh, yan. Maraming kanto to ah. Tapos si Erich Gonzalez, na pangangasawa niya, parang M. Luilier family. Oh, Oo. M. Luwilier yun eh. oh, talo ng mayaman ang may May abs. abs. Pero kahit pa paano, itong mga to, medyo gwapings pa rin naman. Oo naman, may itsura naman. Yun ang malupit. May itsura na mayaman pa. Oh, Kaya nga, no? Paano wala laban sa mga ganyan? sincere smile. So magpanepo baby na lang sana ako. Sincere smile na lang. Sincere smile. Yun na lang laban natin. Aba, syempre no. Paano ba yun? Yeah. Kaya na ganun. Ano pa mga sagot dyan? Ano mga... Ano sabi pa ng iba? Sabi mayaman, no? Sabi nung pangalawa, humor. Oh, diba? Humor niya. Pasok. Ha, ha, ha. Talagang Ba't humor parang na. tawang-tawa? Ano siya eh. Diba? Ang reply, ba't parang tawang-tawa? Sabi ni OP, ba't parang tawang-tawa? Sabi naman ng isa, sumang-ayon doon sa humor, funny at masarap kausap. Diba? Okay. Consistent sige. din doon sa mga sinasabi nga natin kanina. Ito ata ang the best answer. Ayan. Ducks. Ducks daw. Ducks. Spell. D-A-K-S. Ducks. Ano bang ibig sabihin ng ducks? I-search mo nga kay Gemini kasi Sige. medyo hindi natin alam yun. Ducks meaning Ducks, mga ano ba yun? Birds. slang Filipino. Ducks. Ducks. Donald Ducks. Hindi, yun yung binabayaran. Sa Diba? BIR.
Yung ducks. Ba naman yan? Ano ba tong ducks? Ano ba tong ducks? Ducks meanings. Slang Filipino. Oh. Well-endowed man. Well-endowed man. Wow. Ducks pala. Dako. Oh, dako talaga. Ducks. Tindi Oh, this Paano week- niya nalaman, no? Ano yung Ang ducks? tanong natin kay OP, paano niya nalaman na na-attract agad siya na pangit nga, plus ducks agad? Ano ba yun? Nakita niya? Hindi, may nag-comment na Ayun na yun nga. daw yung... Paano niya nalaman na ducks? Syempre, na ano niya na. Oo. Nakita niya. Siguro nung Nakabakat naliligo. o tapos Baka nag-short. inanuhan niya. Baka nag-short tapos Ginanyan. sumilip. Ginanyan niya. Okay, sa paa. Sa paa daw, di ba? Sabi. Totoo ba yun? Ewan ko. Ba, Parang hindi siguro. di siguro totoo. Size 11 ako eh. Ay, ducks ka. Ducks Eh, ka. baka kaya hindi totoo. Genuine Totoo smile talaga. na, tas ducks pa. Kayong Sabi mga ko lang, aming malaki followers, lang ha? yung ano ko. Malaki lang ang... Ibig sabihin ng ano, malaking paa, malaki ang sapatos. Sapatos. Oo. Mas malaki ang paa. Malaki rin ang... Ano? Medyas. Tama na sa ducks. Puro ka Anong reply nung may reply kay OP? Ano? Oo. Sabi niya, anong sagot niya, naka-attract sa kanya ay ducks. Anong reply niya? Grabihan, mare. Pero parang gusto ni OP eh. Kaya nga, ang grabehan, diba? Mare. Kinilig. Kinilig si Mare. Ay, ito. Parang related do sa ducks eh. Ang sabi ni Substantial Bat 8539. Dapat daw ay maalaga and magaling sa Basta yun. Basta yun. Ano yun? Magaling sa golf? Tanong ni Anong Gopi. Magaling daw sa golf, ha? Hahaha. Sure, why not? Ang gagaling ng mga tao dito. Ito, maganda. Interesanting sagot. Yan. Sabi ni Yunay Lumen, pangit pero malinis siya tingnan, mabango. Grabe yung sense of humor at magaling mag-drawing. Aba? Tapos, nag-break kami after 3 months. Boom, panis. Mahal na dyan. Pero parang ang daming nagsasabi na Ayan, sense of humor. talaga, no? Diba? Yun lang Kahit yung si medyo... Gemini, sinabi yun eh. ano natin, sense of humor. Paano ba magkakaroon ng sense of humor ng tao kung hindi siya nakakatawa? Yun nga, iba-iba nga ang sense of humor ng tao. May kanya-kanya tayong specific na sense of humor. So, hahanap ka lang nung tatanggap nung sense of humor. Yun na po ang lesson Yun namin. ang lesson natin. Kaya po, thank you sa pakikinig sa DJ Natives kung saan ang kwentuhan sa inuman ay dadalhin namin online.